Jason, isang pangkaraniwang tao na mayroong pangkaraniwang pamumuhay sa isang pangkaraniwang pamilya na nasa isang pangkaraniwang pamilya. Maaga akong naalihan sa kanya dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Nasaksak ang aming ama sa isang inuman nung magkainitan sila ng kanyang mga pagkakataon dahil na rin sa kasalan. Sinisisi ko ang Diyos sa pagkamatay ni Ama. Tanong ko sa kanya na kung talagang makapangyarihan siya, ay bakit niya hinayang mamatay ang aking ama? Marami naman dyan ang masasamang tao, bakit hindi na lang sila ang hinayang? Bakit kinakailangan pa ang aking ama? Dahil dyan, ay mag-isa akong pinaguyod ng aking ina sa pamamagitan ng araw-gabi ng pagpatrabaho. Mahirap itong unawain sa umpisa, ngunit paglipas ng panahon, ay unti-unti kong tinanggap na ang lahat ng ito ay pangkaraniwan lamang na nagaganap sa ating pamilya. Dahil ang aking buhay ay halos wala namang pinagkaiba sa aking mga kapitbahay, kaibigan, hindi sa ibang tao na kakilala ko sa aming pamilya. Ang araw-gabing inunan sa lansangan, walang humpay ng pagsasaya ng ilan. Ang kalungkutan sa oras ng pag-iisa, ang pagkakaroon ng siya at mga pamilyong nagaganap araw-araw. Inakala ko nga na ang lahat ay pangkaraniwan lamang at paulit-ulit na para bang walang anumang bago sa aking kapaligiran. Minsan nga ay naitatanong ko kung ano ba talaga ang buhay. Bakit pa ako isinilang sa mundo? Ano ba ang dahilan kung bakit nabubuhay ang tao? Ano pa talaga ang katungkulan ng tao? Marahil hindi lamang ako ang may ganitong katanungan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti nagkaroon ng kasagutan. Unti-unti kong nakita ang kahulugan ng buhay. Narito ang aking kwento at sa pagpabahagi ko ng aking kasaysayan ay kapulutan ito ng maraming araw. Nan, nagpapagod ka na naman. Hindi pa sabi ko sa'yo, magpahinga ka. At baka lumala yung sakit mo. Ano ka ba naman, anak? Naglalaba lang naman ako habang nagpapahinga. Sayang din kaya to. Extra income din to. Ha? Teka. Ibig sabihin, tumanggap ka na ng mga labanan. Tsaka bakit di ko naglalaro sa bahay natin ng damit ng iba? Work from home ang nanay mo na. Habang nagpapahinga ay naglalaba. Bahala ka nga. Ano nga bang bago? Lagi ka namang ganyan. Aba, kung hindi dahil sa pagpapakuba ko sa paghahanap buhay, wala tayong kakainin sa maghapon. Nay, pwede naman ako tumigil na lang sa pag-aaral para maghanap buhay. Kung tulong rin lang ang kailangan mo, kaya wala nang tulungan ka, Nay. Di anak, di ka titigil sa pag-aaral. Di mo alam kung gano'ng kahirap ang walang pinag-aralan. Ayaw kong mabuhay ka na katulad ko na hindi man na nakapagtapos ng high school. Paalagaan mo ang pag-aaral mo, anak. Hey, ano ba itong buhay na ito? Opo, sige na. Wala na akong magagawa eh. Pre! Jason! Uy, pre! Ikaw pala! Bakit? Birthday ni paring Joji. Nagyayaya, tara punta tayo. Ako, pre. Pasensya na. Mag-aaral kasi ako eh. Lapit na ang pare, minsan lang mag-birthday yung tao. Once a year lang, hindi pa pagbigyan. Pwede ka naman mag-aaral mamaya pag uwi mo. Sige na, pre. Eto na. Ikaw may natatakas ako. Siguradong hindi ako papayagan ni nanay kung papaalam pa ako. Sige, pre, itayin ka na dito sa baba.
Hindi ako dapat gabihin ha. Sigurado mapapagalitan ako ni nanay nito. Kapag nadatnan yung wala ako sa bahay. Magtitinda lang yan sa palengke ng gulay at papalit agad. Oo naman, pre. Sakit lang tayo. Oh, mga pre. Doon yung nakarating kayo sa birthday ko. May konting inuman. Tara, saan tayo? At gano'n na nga ang nangyari. Imbes na mag-aral ng leksyon, ay iba ang aking inaral. Oo, Ate Chana, hindi bago sa akin ang inuman. Pero sa gabi nila, ay may bago akong natutunan. Isang pangkaraniwang bagay na nagaganap, ngunit hindi lanta dahil bago. Mga pre, mukhang may awas na kayo ah. Masyado kayo namumula. Mga pisoy, mahina talaga kayo sa inuman. Max? Ako? Lasing? Hindi ha. Sinong lasing? Ito ata si parang Jason ang lasing. Hindi ha. Paano? Hindi pa ako lasing. Wala nang bago dito sa inuman natin. Anak, pamata, Yoshi. Lagi naman natin binabanatan. Tapos sanay na ako pare. Ah, gusto niyo ba bago? Meron akong bago. Ito oh. Uy, pre. Ano yan? Tawas ba yan? At ilang dahon? Bakit gano'n? Parang pamipay. Saan po mo ba ito galing? Hindi tao siya, pre. Kayo maingay. Ang tawag dito, shabu. Ito naman, marijuana. Uy, pre. Bako din ah. Baka matakot tayo yan. Hindi, pre. Huwag ka nang maingay. Secret lang. Promise, pre. Pag natikman ito, para kayo nakalutang sa buwan. Sobrang ganang pakiramdam. Nalilimutan niyo lahat ng problema. Ito ang kasagutan, pre. Dito kayo magiging masaya. Nakatakot yan ah. Hindi mo masama yan. Bakit? Gusto naman natin maging masaya, diba? Ano masama doon? Gusto naman natin takasan ng problema. Oo, pre. Tama ka dyan. Kaya G ako dyan. Ituro mo sa amin kung paano gamitin. Ano parang Jason? Minsan lang naman to. Wala nang masama kung susubukan natin. O siya. Sige lang. Pahal na ako. Kasama yan to ha. Ganito lang gamitin yan. Kailangan mo lang. Meron kang lighter, oil. Tapos, sisindihan lang natin. Tapos sisindihan natin ng matindi. Girl trip, boom boom, zoom zoom, sa fake, the room, mama, namumula, kasa ng trees, lumaba, bawal ang tools, kaya sabi kay kung isa ka dyan, ikay mo na, sa punta, to the mood, girl trip, boom boom, zoom zoom, sa fake, the room, mama, namumula, kasa ng trees, At inhala ang tunang tikim sa bisyo na akala ko ay minsan kung ano nga nakagalas ng mga sabi. Madalas kapag ito ay nauubot, hanggang sa klap kapag mga kaibigan. Sumama nga si Inay sa mga pulis. At doon ay nakita niya ako nakakulong. Oo, nakulong ako dahil sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Gumawa ng paraan si Inay. Ang kaunting ipon ay maraming pangkalasan upang ako ay nakakulong. Gayun pa man, hindi Ako yan, di ba? Nagkatuloy ito at nalo akong nalulunod dito. Anak naman, nagkakanta ko ba ako sa paghahanap buhay kahit gabi ginagawa ko umaga para lang maitaguyod ka? Bakit yung bang ganito ang ginagawa mo? Sawang-sawa na ako. Ayaw na lang ganito. Ayaw na lang may nagdidikta sa akin. Kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. May sapat na kulang na ako para sa aking sarili. Hindi ko naman kailangan ng pangaral ko. Huwag naman ganyan, anak. Ang lahat ng ginagawa
magagawa ko ay para rin sa'yo. Pwes, mula ngayon, huwag mo na akong alalahanin pa. Mula ngayon, hindi na ako aasa sa'yo. At mula ngayon, huwag mo na akong ituring na anak. Dahil lalakas na ako sa bahay na to. Gusto ko na mabuhay mag-isa. Ano pre? Siya tayo mamaya. Tinatanong pa ba yan? Sige, G ako dyan. Isama natin si Jason. Balita ako, nagsarali yung sparring Jason. Oo nga daw, pre. Lumayas ng bahay at ngayon, namamasukan sa isang fast food chain para buhayin ng sarili. O sige, tawagan na lang natin. Sundukin mo na lang dito. Matating gawin na. Hello? Pre, shot tayo. Nandito ako pala pa rin, Joji. Sunod ka dito, tara. Sige, pre. Go mo dyan. Sunod ako. Pre, kumusta ka? Balita ko may sarili ka ng buhay ah. Congratulations! Oo, pre. Sawang-sawa lang ako na maraming sinasabihan. Kung ano nga tama at mali. Wala nang ulit ako sa amin. Malaya ko nang gawin ang lahat ng gusto kong gawin sa buhay. Sige, itagay mo pa yan. Pre, baka may pera ka dyan. Pautangin mo muna ako. Pamili lang ng, alam mo na. Paano? Sensya ka na. Wala ako ngayon. Natanggal kasi ako sa trabaho. Si paalam naman parang di kaibigan. Huwag mo naman ako patunod ka. Oo nga pre, parang naman di kaibigan ah. Wala na natin hindi nakita eh. Wala nga ako ngayon, pre. Kulit naman eh. Pre, wala kang utang na loob. Napakadamot ko naman. Mamaya ka naman ka. Ano gusto mo? Okay? Ang magkakaibigan ay nauwi sa awayan. Doon, na-realize ni Jason na ang landas ng kanyang ama ay siya rin landas ng kanyang tinapahan. Oh, gising ka na pala. Yung unang dalawang taon nagdaan ay tinignan ka lang at gumihis ng lakad. Kaya naawa naman ako sa iyo at pagdaan ko ay nilapitan kita. Mabuti na lang at buhay ka pa. Salamat kay John. Magandang binibini. Ano nga pala si Jason? Ano ang nangyari? Bakit nasaksak ka? Kaya mga tao, pinakalang kaibigan mo. Ang ginawa ko. Pinakalang ko sila. Maghiganti ako. Hindi maganda ang paghihiganti. Dahil sinasabi sa Biblia na tanging sa Panginoon lamang ang paghihiganti. Siya lamang ang pwedeng gumanti. Ano yun? Panginoon? Naniniwala ka dyan? Walang Diyos. Kasi kung totoo na Diyos, edi sana hindi ganito ang buhay ko. Totoo ang Diyos. Kung minsan pinagdadaanan natin ang mga masalimuot na pangyayari, hindi dahil gusto ng Diyos. Kadalasan, kaya nangyayari ito ay dahil bunga ito ng mga maling desisyon natin sa buhay. Kung ano tayo ngayon ay dahil sa desisyon natin kahapon. Maniwala ka lang sa Kanya. Baka nga kaya ka buhay ngayon ay dahil may plano siya na maganda para sa iyo. Hindi mo naman mabuting tao. Marami akong kasalanan. Kung totoo man siya, sigurado mo na siyang pakialam sa akin. Sigurado balik nga siya sa akin ngayon. Maraming beses ko na sinubukan na maging mabuti. Pero di ko magawa. Di ba? Gusto ko buhay, pero di ko talaga magawa. Kahit anong buhay ko, hindi ko magawa maging mabuti. Bago ako Kung totoo man ang Diyos,
Siguradong hindi niya ako tatanggapin. Tingnan mo ang itsura mo. Mukha mo adik. Ang dami ko. Ginawang mga kasalanan siya. Mga kami ng tropa ko. Masama ang tao. Totoo nga na hindi natin magagawang maging mabuti. Dahil ang totoo ay may bahid na tayo ng kasalanan simula pa ng una. Pero sinasabi ng Biblia na kahit noong tayo ay masama pa dahil sa kasalanan, ay ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay wala sa ating sariling gawa. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin siya at paghaliin siya sa buhay mo para matamasa mo ang kaligtasang dala niya. At sa pamamagitan ng kaligtasang tatanggapin mo ay kusang bubukal mula sa loob mo ang mabubuting gawa. Doon pa lamang tayo magiging matuloy. Sapagkat ang basihan ng Diyos ay ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus. Kung tatanggapin mo siya, ay tinanggap mo na rin ang kanyang mga gawa. At kung tinanggap mo ang kanyang mga gawa, sisibol ito sa buhay mo at unti-unti itong makikita sa iyo. Iyon ang tunay na mabuting gawa. Iyon ay bunga ng kaligtasan dahil kay Jesus. Anayahan mo ngayon si Jesus sa buhay mo at magkakaroon ka ng pagbabago. Wow, ang galing naman mo. Pwede pa na mangyayari sa akin yun. Kasi nung simula ng bata ako, wala nagturo sa akin tungkol kay Jesus. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Paano ko pa siya makikilala? Kung talaga siya ang kasagutan, nais ko sana makilala siya. Pero hindi ko alam ang dapat gawin. Paano? Paano yung turo mo sa akin? Alam mo ba na nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina ay alam na niya ang pangalan mo? Tinawag ka na niya, minahal, at kilalang-kilala ka niya, kaya wala kang dapat itago at wala kang maitatago sa kanya. Pero ang mga tao ay hindi siya nakikilala. Hindi nila alam na siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso. Kung siya ay iyong pagbubuksan, siya ay papasok. Kaya kung gusto mo siyang makilala, tutulungan kita. Mag-umpisa tayo sa maiksing panalangin ng pagtanggap. Sabayan mo akong manalangin at gawin mo ito ng buong puso. Buksan mo ang puso mo para sa Kanya. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nalalaman ko po na ako'y namuhay ng makasalanan sa mundong ito. Panginoon ang kasalanan sa mundo ito. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ngayon ay nalaman ko na ang dala mo ay buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po sa ginawa mong pagtutubos. Sa pamamagitan ng buhay mo, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay upang maghari. Dahil ikaw ay buhay, ikaw na ngayon ang Panginoon at hari ng aking